Praise the Lord. Good morning. Bisag nagkaon mo, tindog sa kadali para maunat-unat ba? Yan, para pagkaon, diretso ang kinaon sa tiyan. Kunya, para ganahan yun mong kaon, kanang imong atubangan, masaya ang likod. Masaya. Yan, masaya. Sige, masaya. Masaya. Ngayon, libre masaya din sa conference. Alright. Ayun ka ng kondisyon kayo. Okay, palampakan ang Ginoo. O, atuman na po dito, atuman sa likod. Masaya po na nagmasaya sa imo. O, ayun yung masahe. Para ang kondisyon ng... Ayaw lang dito. Pangayo. Stulpidan. Masahe. Bakit? Pag ayaw, di marin yung lisensya. Thank you. God bless. Likod mga Exxon. Alright, salamat sa atong Ginoo, sa atong presbyter from section 1. Saya nga lecture mga Exxon, I missed the lecture of Pastor Harlon. I agree sa mga atong mga pastors. The reason why na usata sa mga grupo nga gipadalanginan sa Ginoo. Number 1, tungod sa Bible, wala mula po sa pulong sa Ginoo. This is the supreme authority in all matters of faith. Kung doon na may Supreme Court sa atong Pilipinas, naso, doon na po tayo supreme authority. And that's the Word of God. Then next to our Bible, we have the bylaws para organize ang atong fellowship. Sa pag-apply na itong license, na dito ang question, are you willing to abide the rules and the regulation of this fellowship? Dako kayong check ang yes. Have you read it? Yes. Apply license, poraging yes. Tama ang isulti sa atong presbyter na sinatian nato na may igsuon. Pag paguman ang license, lahat namang batasan. Lahat ng kinaiya. So, we are blessed na doon na tayo constitution and bylaws. Let's abide para bindot ang dagan sa atong buluhaton sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So, this morning, before I will teach mga igsoon, hatag sa atong information sa atong quarters. Mao ni ang atong mga bank accounts, pwede nyo picturean. Okay, doon na tayo BPI, doon na tayo Land Bank, at doon na tayo BDO. Para dahan ang utana sa atong bank account. So ato sa nang i-promote karon. Amen, para atong mga reports. Okay, so sige, picturean ninyo. So i-lista ninyo. Praise God. Hallelujah. Huwag naman galakaw. Tumba. Okay, so humana na. Okay, dagang pagka-picture. Subuhan ng kasandi. O, ang sunod, ihatag na to ang GCash. GCash number. Alright, so direct yan, no? GCash number. Sa atong mga reports, through banks and through GCash, ayaw po nyo kalintin ang suon nga ma-forward ang report forms. No? Picturean po niya ang report form, pwede nyo i-send sa messenger sa atong mga personnel sa ating finance department. So, GCash po yan. Minsan, ang GCash may problema. No? So, yung bank account, sigurado yun. Pero pag GCash naman, pwede rin yan. Direct sa atong head sa ating finance accounting na to, si Sister Marlene. Okay, so ayaw kalinti ang atong report forms. Kaya di man nato na ma-determine kung kanang kwarta ito, nag-report mo 20,000, asa na ito na i-distribute.
Asa diya ang ministerial tithes, church tithes, department givings, department tithes, at sa iba pa ng mga givings na to. So make sure na ma-forward po ninyo ang report form. Ang sunod natong ipakita ang atong bagong address. Number 8, Baliti Drive, Barangay Kaunlaran, Quezon City. Ang operation karon sa atong headquarters na dito sa Baliti Drive. So ang tanan ninyong mga reports kung may mail man, maunang address na inyong gamiton. Number 8, Baliti Drive, Barangay Kaunlaran, Quezon City. Okay. Then, pakita nato ubang mga pictures sa atong headquarters. Humana ni siya maiksuon. Humana ni siya karon. Wow. Praise God. Yan natin sa the boardroom. Wala bang meeting sa the board. Kini doon na tayo kitchen, doon na tayo canteen. Dari pagkaon dito, doon na tayo magluto, pwede mo mag-order. Yan, ating kitchen meal. Fast food. Alright, so yan ating bagong quarters. Ang Bible School, murag ang Bible School mo ay na bitin, no? Bago ni siya tanan, pintura, building design, yung katapat na to ana ang Bible School. So ang Bible School, ni atong interfaith seminar, mitambong ang tulo ka superintendent sa India. Northeast India, Central India, and West India. Tulo ka organization. Actually, isa lang UPC lang, pero pahit sila. Matag lugar, doon ay superintendent. So, tulo ka superintendent. Kaya, ni-request sila na makipag-discuss at seminar kung giunsa sa Pilipinas, kung sa ibuhat sa Ginoo nga kusog ang evangelism o ang revival sa Pilipinas. So nitambong sila magsuon, doon namin 3 days na interfaith seminar o pasalamat sila. So niadto na time, kauban na si Sir Kim Gurley. Usa sa mga son of the gospel ni Sir Gilmore, niya ko sa giingnan ang Bible School mauni ang situation. So willing siya nga mag-sponsor para gastusan kanang side sa left side mo ng Bible School. So, i-improve siya, magkaroon ng renovation para paninduton sa ang Bible School. And hopefully, pag General Conference na to, doon na maayong renovation ng Bible School. Ang atong old building sa Makati, kinamintin karon na igsoon, doon na tayo planong i-joint venture ato ang luti ila ang building. So ang BDO willing sila magsuon nga ang ilang target niya pwedeng himuong high-rise condominium or hotel. So kung anay plano for the meantime, atong i-maintain, doon na nag-i-assign dito nga mag-maintain sa building. O niya magamit po sa atong General Conference, no? Pwedeng tulugan, medyo doon diya ang venue sa atong General Conference. Ang atong General Conference, confirm na mo yung dates natin, May 22 to May 25. Magsugod na siyang Huwebes actually, pero pagka Wednesday sa 21, doon na tayo homecoming celebration. Ang tanang mga pastors nga gikan sa laing mga nasod gawa sa Pilipinas, manguli sila para mutambong ang tawag nato ang homecoming celebration sa tanang mga pastor nga gikan sa nagkalanglaing mga lugar nga mutambong sa atong conference. Unya ang aton po nga mga graduate sa ACTS. Na may mga graduate sa ACTS dire, pwedeng iwagay-way ang mga kamot. Yan, thank you sa mga nag-graduate sa ACTS. May 19 doon na tayo alumni homecoming sa tanang nag-graduate. Kami ang first batch 1985. Sa third year na graduate may maigsoon. So from year 1985 up to the present, doon ay alumni, no? So doon na mga reservations na gipadala ang atong mga committee para diya sa
alumni. Alright, so yan ang importante sa among headquarters karon. Welcome anytime, maigsoon kung bisita mo sa Manila. Doon na po sa tulganan dito, doon na maliit, si small, bayan po namin din. Kaya air condition siya, doon ay mga biddings, doon ay mga shower room na pwedeng mag-stay ito atong mga pastor, no? Doon ay minimal nga maintenance fee or charges sa pag-stay. Then, next po, nga atong importante nga isgutan karon, kaya tanan akong biyahe maigsoon, ako promote, gina-advertise sa atong mga pastors para awareness at saka information. Una, sa side nato mga pastors, daghang mga discussion sa executive board. Atong Vice President very strong dapat ang atong care program at saka CIB ay dili mabawasan. Pero bisagon sa discuss nito maigsoon, balik lang gihapon ta sa gitawag natong collection sa dead ministers offering. So para dili po sayang, no, ang atong mga pag-report nga pag-abot sa General Conference, tulad yung kay madawat kasi ano yan care incentive benefits. Ang kulang lang ng kudinha ang pagbayad nato sa 50 pesos matag pastor nga mamatay karon kauban na po ang asawa sa pastor ko mamatay. Pila ang atong ibayad? 50 pesos lang. So kung di mo makahatag og offering para sa dead minister, ibawas sa imong CIB na dapat pag-abot sa conference doon na kayo madawat nga benefits. So ang problema, pag-abot po nga mo-retire nga siya, wa po siya madawat kaya ang gibawasan itong iyang care. Kaya kung di mo bawas dito, maalkansi man ang atong programa. Karon, doon na 39 nga namatay. Salamat mo ang kapit sa 39. May asa na yung gusto sa 39, umuwi ta. Anita sa buwi. So sa 39, ang total na times 50 is 1,950. Kini, very simple naman siya. Mulimos magani Pastor Oscar, nagsulti ganihan nga katong may nanay na ngayong tabang kaya nagsakit ang iyang anak, pilagyan ang 300. Kung na'y mamatay sa silingan na to, di man tabuhatag og 50. Gamay na kayo ng 50, mahulot na. Usahay, 200, 500 ang atong itunol sa namatay nga silingan. O sa atong mga diyan sa palibot. Unya sa pastor na kauban na to, di takahatag og 50 pesos. Nga mubalik ba yan ang benepisyo sa atuhan? So atong usbon ang dagan sa atong report. Unya di po ta malipay nga di takahatag og tabang sa namatyan. Prayer is good when someone died, but didn't cast also. Atong utang na 2,500. Nabi to sa amo sa chatroom, we are praying for you. Yung may matayan, may nagsakit, sabi ko, okay man yung prayer kung mas may kung magpadala tabang pinansyal. So, mga pastors, encourage nato ang tanan. Sa Maynila, ako personally, ang akong giutang sa dead minister kada bulan 500 pesos. Sa district presbyter pa ko, akong ina ng mga pastors, doon ay proposal ang district nga matang pastor maghatag o dead minister offering 150 per month. So, gi-approve sa body, pero doon ay nag-present sa iyang proposal sa na instead of 150, gawin na natin 200 para sigurado. Sabi ko, that's good. Tungod kay kung halimbawa na sobra man imong hatag, di pa na mawala. Napundo ra gyapon na para sa imuhang account. Kapag doon ay mamatay, matik itidak na dito. Na mas may nang di man ta gusto na ay mamatay, pero tinay mo na mo kamatayon. Mas may nang kita yung hatag kay kisa kita limusan.
Di ba? So, para po ang benepisyo di mawala. No? Gusto niyo 300 o 200 mga igsoon para matabangan na to ang mga 100,000 pesos na karon. Basig doon na i-discuss sa SD Board karong abot nga Mayo nga pwede na itong ng taasan na po. Taasan. Para kisa may unang kuhaon sa Ginoo ang mabilin doon na po'y manawag. Sabag ko lang, sir. Doon na po'y pastor ni Halo, Pastor John. Isa, sir, pwede ba nga Advance. kana itong memorial mo advance me? Huwag gani. Huwag gani, sir. Huwag gani, sir. Advance. Ito nga. Murang imposible na may tabo ng ma-advance na. So, at least, no, we are planning na itaas pa nato ng 100. Kung may mo ng 150 ba or may mong 200,000, ako na ngayon tapang na sa pamilya, mga igsoon, ato palapakan ng Diyos. Amen. So, doon na po yung mga si Pastor Mario gabuhat ng proposal, walang na-submit. Nga doon na tayo buhaton para contestability period. Na doon naman doon isunod, ikuha sa Ginoo, ang iyang madawat 100,000 po na yun. So doon na yung mga, halimbawa, in first 5 years, mo sa iyang madawat. Hangtod mabot sa maturity. Si Pastor Elio Risolit sa Palawan, doon ay nag-apply na join sa ato affiliate. So, gi-approve kaya nag-affiliate. Na kay mahilig mo na yung kaong baboy. Nitambong og kasal. Sige kaong litson. Gi-atake na stroke. Ditso kamatay. Bayan doon pa. Isa kasi mana pa lang. May pagtawag. Yung Pastor Leon Mister, para ba naka-report? Tagay na ako nag-offering set ng 20,000. Ang okay pag hinahinay sa mga baboy mo ito. Hinahinay. Para di na mo sa yung uli nga sa gingharian. Alright, so please, no, I think wala problema rin sa Karaga. Very strong ang inyong leadership diri mga igsoon. So, salamat sa inyong suporta mga igsoon sa atong mga givings. Praise the Lord. Then next, karong October 9 to 11, 2025. Ako rin nasulti sa inyo, pero para to mark yung calendar, doon na tayo Asia Pacific Evangelism Summit na pagabuhaton sa Bangkok, Thailand. Di na mo makilan kung visa dito. Passport lang. Para makagawas na punta din sa Pilipinas. Open to all na siya. Pastors, Bangkok, Thailand, ang kwarta dito, dili kayo taas, gamay lang diferensya sa tuwa. Murang mga Pilipino na po na mga tao dito. Kasagaran sa mga driver dito, ang ilang tricycle, ang tawag dito, dok-dok. Kabalo na mo Tagalog, kay daghang mga Pilipino manuroy nila sa Bangkok. So, don't forget, October 9 to 11. October 9 to 11, Bangkok, Thailand, Asia Pacific Evangelism Summit. Approve na sa atong Global Council Director, Sir Hanley, Sir Baclan, at saka Sir Siam, ang duwa ka Regional Director sa Asia and Pacific. Then, sa August 5, 6, and 7, 2025, LDI ni siya, open na ni siya karon na igsoon, kasama na ang tanang mga department heads from section to district, tanang departments. Kay ang tumiagi na limit, kay nag-request ang member 64 kung pwede bang exclusive lang sa 64. So dito na itamo sa Subic Rivera Hotel sa Subic, Zambales, nga ang tag-iya sa Mount Hotel, 4-star hotel, brand new hotel, kaigsuonan nato, membro maigsuon ang tag-iya sa Mount Hotel. Basig masuroy mo hotel sa Zambales, Subic Rivera Hotel. Ang tag-iya atong member dito sa Zambales. Nag-istorya may ikosis. Kano sa rin nagpabarog siya sa pastor during the pandemic this year. Pandemic time.
O yan, na-open sila last November, nibisita mi dito. Isa pastor, wag kailangan sekreto ani nga building. Nisaling lang mi sa Ginoo, kaya gitudlo sa akong pastor, bisan asa ka mo abot, asa ka magsimba, kung matransfer man kagikan dinhi, ayaw gyud kalimti ang Malakay 310. Napabarog ang maong hotel sa Malakay 310, faithful sa paghatag sa iyang ikanapulo, o niya giaplihan ang mga tambuanan. Mas daghan mang tambuanan kaysa puntahan. So daghan resources ba, blessing. So be faithful diha mga igsoon. Then pagka October 8 to 9, August. Actually more yan. August 12, 14. Doon na po'y Pacific LDI. Nga adto buhaton sa Kuta, Kinabalu, Malaysia. Mali, good siya. So ang tanang mga leaders from the district board, department head sa district, pwede kaya pumutambong ani. Kuta, Kinabalu, Malaysia. Di po na siya mahal nga lugar. Kay mo na napili nagsuot kay dili mahal ang hotel o ang airfare, murag pabor kayo. Labi nagikan din sa Mindanao. So wag kalimutan, August 12 to 14. And then, ang atong doon na po tayo Executive Global Council meeting nga buhaton sa Osaka, Japan, karong March 18 to 20. Kaya ang Global Council meeting, after a year, once every 2 years ang global, in the middle of that, doon na po Executive Global Council meeting. Now, information sa atong UPCWI, United Pentecostal Church Worldwide Incorporated. Murag naghaman na ikugan ng alana, yun ang tamayagsoon. Pero ay problema, ang atong abogado nag-process sa petition. Unya, ako gina ng abogado nato nga pwede bang i-rehistro na ng UPCWI kay approve naman na sa body. So ang iya na lang ipaabot kanang atong final address. Kaya di man pwede gamito nato ang Escuela Street, 1617 Escuela Street, Guadalupe, Makati, Nuevo or Guadalupe, Nuevo, Makati City, kay mubahin man ta. So ipaabot na lang ni Attorney Salazar nga ma-approve na ang atong bagong address. O niya, pag-apply sa SEC, i-apply na dito ang bagong address o ang bagong pangalan nato. Ang pangalan is United Pentecostal Church Worldwide Incorporated. Hopefully, bago mahumaning atuig, ma-officially ma-exoon, rehistrado na sa Securities of Exchange Commission. Ang atong amigo nga nigamit o pangalan niya, the United Pentecostal Worldwide, ako ina sa attorney, wala ko problema niya siya kung gamito nila lang worldwide. We will just strike the word united. Kaya ba lumagkid siya na atong manang united? So, wala po na i-trabaho sa atong abogado. Bisa pa kung sa ikutang niya diya, huwag na united kayo mag-create of confusion sa atong international work. Kaya pinaka-keyword yun natin ang united. Kaya doon na may mga grupo na Pentecostal Church International, Pentecostal Church Worldwide. Pero sa mga rehistro, kita na yun ang United Pentecostal Church. So, dalagon ang Diyos and so on. Okay, before sa lesson, doon na may pakutana. May tungod sa atong sa fellowship. Okay? Sige, Pastor. Tayo microphone. Pwede microphone. Ato na ikunin ng time. Sa ano lang sa atong operational. Salamat kayo. Pakutana sa may tuon na atong sa island o pila ang gasto sa para to sir. Kani sa airplane o sa dito sir. Para masulat na mo dali ako kung maampo sa Ginoo. Yes. Atong ulat doon si Pastor Steve Kibasin, pastor nato na sa Bangkok, Filipino pastor from Baguio City.
siya ang tunay pinakadakong simbahan diha karon Pilipino. Siya ang overall coordinator. I-check niya ang hotel kasi ang atong summit ay stay in town. Malita magawas-gawas, isa lang ka lugar. So pag ma-check niya ang hotel, kung pila dito, saka pa nato ihatag ang information. Ang sa aeroplano, kita na yung mangita sa mga promo fare. Okay, Cebu Pacific, doon na may mga promotion na. Ang ato lang kilang pastor, ang price sa hotel. Mura na kulang karon. Pero sa aeroplano, pwede na mo magpa-reserve. Sa airfare, na may mga promo na basta tugay pa ang biyahe. Hotel lang, kulang na ito, hotel. Kung pila ang meron na. Pila man man. Of course, tunay kamay nga distribution ko na siya. And hopefully, ang atong Global Missions Director, makauban na itong normal. si Sir Hanley. Buta na ang atong district, Global Missions Director. Na-close na ito siya, nakauban na ito siya dito sa Dubai, sa Gulf State General Conference. Ikon rin ko. Alright. Akong kwarta na mga 5 pa. Okay, so atong palakpakan ng Ginoo. Sakay ba? Kalihok. Okay, so Nakabot ka mo? ipadayon na ako maigsuon nung akong wali gabi, wapato siya mahuman niya. Doon na po tayo, kung doon na pa'y time, idugang na to yung topic na gift or anointing. Gasa o dihog. So, gabi maigsuon atong na dunggan about preach the power of God. So before proceeding, akong nainduman maigsuon, naiskutan na ito sa pastor ng Kulos gabi, evangelist, late evangelist Almeida and the revival in Ethiopia. Katong buhay pa si evangelist Billy Cole. Permanente sila sa Ethiopia every year. Pero mo yan, makatinda sila ng 300, 400, 500 sa open field na crusade. Init kaayo. Pero makita na ito ang mga Ethiopian, grabe mo dahil sa Ginoo. Magdagan-dagan, init kayo, naka-Amerikana, naka-jacket, pero murang nasana na sila sa init. Doon na ito, nakita na ito sa video. Video pa man sa una. 12 ka mga patay, gihigda dito sa tubangan sa foreign states. Giampuan tong 12 maigsoon, silang tanan na buhi pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. And that's the desire of my heart and in your hearts today. Nga daghantang makitang mga milagro nga gisaad sa Ginoo. Hulya ganyang buntag, habang nag-meditate, masa sa pulong sa Ginoo. Ako na yung duman si late Pastor Vic Alcantara. Pirminaison din sa ako maigsoon sa ako magsuon. Youth rally sa Inayangan, Kalinan, Davao City. 1975, sila Pastor Oscar na una na-baptize. Ako si Pastor Joe pinakaulahi nga na-baptize. Pastor Oscar magsigit istorya sa ako nga kinangudawat ka sa Ginoo. Uban ni Pastor Oscar gikan elementary hangtod high school hangtod nag-Bible school. Nag-Manila siya, kami po si Pastor Romy akong sunod sa ako sa Baguio minag-eskwela Bible School first year. Pag second year ni bali ni sa Manila kay murag may problema ang Baguio Bible School. Hunya nakita ni Sir Dini, Sir Varnel nganong naaman ang mga pistanyo niya sa Manila. So reklamo si Sir Dini, ingo Sir Varnel, Bar Pistanyo, bali na lang mo sa Cebu para di namin maglali sa missionary. To make the story short, maigsuon, ang perme iskutan ni Pastor Alcantara, samtang nag-basketball mi dito sa Inayangan, gitanaw mi niya maigsuon, ako, Pastor Oscar, Pastor Joe, I think Pastor Joe, Pastor Mario, na Bible School na. Na sila Pastor Romy, mga young people, pero di mahilig sa basketball, ingon siya, singit siya, Ginoo, kining mga Pistanyo brothers, himuan ning magwawali diha sa imong mga pulong. Iyang isang yan ro kamakamot, ni singit siya, gamitan ni sila na mahimong magwawali. And thank God for the prayers
1984, na-license na ko. Second year pa ko sa Cebu. Ingos Pastor Gabita, Sir, mag-license ka na, kay magbiyahe ka, mag-evangelist ka sa Masbate o sa Bohol. I-travel mo, gusto kayo ang independent spirit na itong mga tuigan. Gamay na lang nahabilin sa Masbate nga nagpabilin sa UPC. Ang tanan nag-uban sa iya sa independent sa ato ng suruyon. Ang tanang simbahan mo walit na dito. O sa imaya sa Ginoo maigsoon, katulang presbyter na nag-independent ang wala mo balik sa UPC. Pero ang tanang mga pastors nagpabilin sa United Pentecostal Church o karon ang Masbate District gipanalanginan sa Ginoo. Duha na ka-section dagko ng mga simbahan gipanalanginan sa Dios. Dunay panalangin sa pagkahayos. Hallelujah. Pagkahuman maigsoon, niagi ko diri sa Butuan kay kutabong ko sa conference sa Baguio City. Ingos Pastor Mixar. Kita na ako sa akin sa superintendent. Dili na yung Amerikano kay mag-national naman ta. Si Pastor Umpat ang mupuli. Si Pastor Kibuloy dili kung daog. Siya atong Vice President, Joe Kibuloy. Unya, doon ay dili maayong buhaton si Pastor Joe Kibuloy. Ang tanan niyang gipanulti maigsoon na hitabo. So that's one of the gifts. That's a gift of a word of knowledge. And closely tie in with a gift of prophecy. Kasi hindi magkalayo ng gift of prophecy and word of knowledge. Sunod na tayo mga tao na gamiton sa Ginoo. Unya, kung ato nang makita nga nasa na yung mga doon ay gift, i-recognize na ito na igsoon. Kaya wak pa tamo abot anang lugara, nakita na niya pinaagi sa kahong sa atong Ginoo. And I believe with all of my heart in the Spirit, in the Holy Ghost, na i-raise up ang Diyos. Hallelujah. Nini nga dapit sa Mindanao, I told Pastor Jim Blackshear, after sa summit, imbita ko niya breakfast dito sa Dusit, ako saying na, you know sir, Mindanao is noted for many miracles. Niatong niaging Domingo, niaging isa, dito ko sa Namulturan, nag-anniversary si Pastor Jonathan Nalangay. Ang iyang mama, kauban ni atong massacre sa Imarga Church dito sa Miaso, sa Glan. Ingon ng iyang mama ng istorya mi, tinuod yun to pastor ang nahitabo. Bata pa ko adto. Doon na may namatay dito pastor, pero katong namatay dito pastor, katong wala mo daig sa Ginoo. Katong wala mo pagpak, wala mo simba, wala mo daig. Pagbuto sa pusing, doon ay mga nadutlan sa bala, pero doon na sa ipamusil, nga nabuslot ang sanina, pero walang madutli ang lawas, tungod sa pagdaig sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang Diyos nagpuyo sa mga pagdaig sa iyang mga katahan. Amen. Katong nanagan, namatay. Katong nangyupos lang kay nahadlok, namatay. Pero katong nagdaig, pagbuto sa Granada, binutan, pagtugpa sa yuta, buhi na gihapon nga nagdaig sa Ginoo. Amen. It's time to bring back the miracles. Come on, pastors. It's time to shout, God, I believe for miracles. I am here to see signs and wonders in my ministry. Praise God. So preach the power of God, the Holy Spirit, the anointing makes the difference. There's deliverance in the name of Jesus. Teach the fruit of the Spirit. Teach strongly the gifts of the Spirit and supernatural church. Move, walk, talk, live in the supernatural. Hallelujah. Gift of the Spirit. Matag Merkulis may igsoon. Ampo ka mga igsoon. Ayaw mo tanaw sa Pastor Permi. Kaya wa man isaad sa pastor lang. Ingon ang Ginoo sa tanang magatuo. Maganunod kining maong hilanan. I mentioned last night, mara si pastor walay gift of healing, pero usa sa mga membro nga nasa sunod sa simbahan, hatagan sa Ginoo sa kasa sa pag-ayo sa
Pastor Rocky kayuhan. Ako yung Pastor Manuel sa una. Sa All Missions pa ko. Si Pastor Rocky, musugot nga, tagaan na siya allowance kada bulan na pioneer pastor kay mura nag-unay gihatag sa Ginoo sa iyang ministry. Well provided. Kinatag tao nga sama ni Ana Maigsoon. Munang kada Merkulis, before mahuman mga igsoon ang pagtudlok, mag-inampuay ang matag usa. Hallelujah. And claim, hingon sa Apostol Pablo, dunay 9 gifts, but desire the best gift. Panganduya, Pastor Carlo, ang pinakagusto nimo nga regalo gikan sa Dios. Ang Dios dili sama sa tao na namili lang kisay gusto niyang tagaan. Pero sa tanan na nangandoy sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, buhaton sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Desire the best gift! Malamit ang sakinan, dito ka anak maot na sakinan. Sige nga. Sige may mag-apo Ginoo, gusto kong montero. O may mga pagkiri gusto ko ng karag-karag, mga sikanan. Ang imong i-upload the best. Inganong bulat to sa Ginoo, dili man the best imong pangayon. Nakanan sa kanan, mabulog ka man na. Mawala na siya, naimbago pa di kakabayan. Pero kanang regalo na bunga sa Espiritu may exalt, gasa sa Espiritu, pag-ihatag sa imo na may exalt, di na mawala. Amen. Come on, in the Holy Ghost, let's claim it. Move, walk, talk. Live in the supernatural. Nanong nitako ang attendance, Move. magbantay sa mga igsoon, kaduha may mag-indoor crusade because of souls. Mami ito, kailan unang gabi ay nunong, unang gabi o paggabi. Kung financial ang imong kinanglanan, makaya problema. Doon na may retirement home is na sa Antipulo, may sakyanan. Ang akong anak may nagpastor. Si Abigail, si Jid, may igsoon, professor sa UP, professor sa Ateneo. Si Bong Kim Tok, UBK. Silang tanan na sa bulatong sa Ginoo. To me, it's alright. No need to work for more. But the soul, Jeremiah said, the fire that shut up my bones. There's the fire of the Holy Ghost. There's the burden. There's the passion. It's okay. Mangandoy kang gwapong bala. It's okay. You deserve to have a nice house. You deserve to drive a nice car. But please let me remind you, those houses, those cars, you cannot bring them to heaven. Amen. Pero kanang-kanang kayo mong giyampuhan, kanang-kanang igsoon nga naluwas, o kanang membro nga gitagaan sa gasa sa Ginoo, mag-ubang tayo ang ato sa langit. So panganduya ang nindot, talagsaon kahon sa Dios, na mao'y makapatusong sa ngalan sa Ginoo. Twice a month, indoor crusade. I told my son, you're the pastor. If you will listen to me, take it. If not, it's okay. Usahay unang Domingo, indoor crusade. But I told him, the following Sunday, it must be a Sunday of refreshing. Kaya ang tanan, salamat sa Ginoo, dalaygo ng Diyos. Nganong nahitabo na siya may igsoon tungod sa constant teaching. Gusto kang revival, it's work, trabaho. Simple definition of revival, you need to work. Seminar na igsoon, magreklamo naman. Seminar, Lunes, Martes, Miyerkules, discipleship, magka-Friday, leaders meeting. Every week, doon ay Bible school, doon ay district, or missions, travel, prograsa, simbahan, seminar. O sa ikibuhat sa Ginoo, ka tuig o tunga, gitudluan ang mga disipulo. Mubiyahe sa bukid, mutabog sa dagat, matulog sa dilimayong lugar, usay walay kaon, pero gitudluan sa Dios, wala mo pahulay ang Ginoo. Come on, this is ministry. We are talking about ministry. Amen.
ma-absorb sa mga kaigsuunan ang kabukaton nga naa sa pastor. But I told him, it's not about the pastor, it's not about the bishop, it's all about the Lord Jesus Christ. Come on, we are here because of Him. I clap my hands because of Him. I dance because of Him. I praise because of Him. Yes, hallelujah. Magbaptize, unang crusade, magbaptize og 40. Pagkasikan crusade, magbaptize og 30. Dili mo ubos may suon sa matag bulan, dunay 70 pataas ang mabautismo. Ngano siyang likusog for the glory of God? Wednesday night, nag-report si Pastor Misha. Salamat sa Ginoo, Pastor Oscar. Salamat sa Ginoo. Nga dunay nabautismuhan nga 40 kapi ni atong Domingo. Ang mga kaigsunan nagdagandagan, naglukso, nagpakpak, nagdaig sa Ginoo. Please, usa lang ka kalaga bautismuhan, pila kalibo ka mga anghel sa langit. Pero sa sunod sa simbahan, kung isa lang mabautismuhan, walay galag mo dahil sa Ginoo. Come on! One soul is equivalent to the whole world! What profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Siyempre, malipay dahil ba tayo sabi ko, can I interrupt Pastor Misha? Kasi ask permission. Can I interrupt? He said, go ahead, Bishop. Mabalik, dili tungod kay Pastor. Dili tungod kay Bishop. Dili tungod sa atong mga musicians nga may manunod, sa atong mga singers nga may kanta, sa atong mga ushers nga update kayo trabaho, sa atong mga altar workers, prayer warriors, nili para kanato, para ni sa Ginoo ang tanan. Come on, wake up. It's time to exalt the name of Jesus. Amen, hallelujah. It's all about the Lord. Come on, I feel the Spirit of God. We need to be broken. We need to understand. It's all about the souls. Amen, hallelujah. Pag kumanagugsun ni Medyo na ginialan sa Diyos, hagtanang magkugsunan nanagan sa altar ng luhod ng kahit sa Ginoo. Please, don't think that we are good church. Don't think that we have a good preacher. Don't ever think that we have the best singers in the UPC Philippines. What we've got is the best God. A powerful God. Clap your hands to the Lord. Go ahead. If you feel the Spirit of the Lord, go ahead. You are free to speak in other tongues. You are free to prophesy. You are free to shout. If you feel like dancing and running, you are free. But where the Spirit of the Lord is, there is liberty. I will never be offended during my lecture, teaching, and preaching if you will start moving in the Spirit. If you will start raising your hands and shouting, Lord, I need it. I need it right now, God. I need your anointing. I need the authority. I need the power. I need the blessing. In the name of Jesus, what we need here is the power of God. We have so many good preachers. We have good leaders. We are blessed in our fellowship. But what we need right now is the move of God. Come on in the Holy Ghost.
For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by the God's power. That's New Living Translation. Di lang puro istorya na ikso. Kung magsigit ng istorya, malipay ang demonyo. Nahingotang busy. My house is full, but my field is empty. No one is working with me. I know we are busy. I know you love the church, you love the work, but it's time to see the power of God. As I mentioned, daghang maayong magwawali, maayong mutudlo mo ikson, apa na ito ipakita karon, tunay mahitabo sa atong mga pagwali, tunay mga milagro na ikson, ngunit ang Diyos lang sugod na. I can feel it, I can see it, and I experience it! For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's power. So I challenge the people in the church. Don't wait for your pastor, for your bishop to lay hands. You need to exercise those gifts. I told them you can pray, God, bless me with the gift of faith. I pray for the gifts, it's not just gift, but gifts of healings. So I tried to research why gifts of healings. The commentator says because there are various of sickness and diseases. Not just one, not just 5, but hundreds of sickness. That's why we need to pray for the gifts of healings and miracles. Walay problema sa organization na Ikson, one of the best. Sa youth president ko sa una, nag-travel ko na Ikson, mga youth camping, ang national youth president, gikan ko Ikson sa Davao. Pag uli na Ikson, sakay ko sa barko, diri pa sa Butuan, di pa nato kaya ngayon, plano kanya tumahal pa kayo. Barko, kapoy kayo Ikson, butan na akong barko sa dik, na Ikson na Amerikano. Sabi ko na, hey, hello brother Satan. Hello, how are you? I said, I told him, I'm a pastor. Wait, what church? I belong to the United Pentecostal Church. You want to understand? Wow! United Pentecostal Church is the best organization. See? Kung gusto na kang doon ay mudahig sa imong ulagon, let other praise. Pasati nga ang uban mo ay mudahig. Dili kita magdahig-dahig sa itong kaugaliwan. That's biblical. Let other praise. Kinsa na ibalong na maayo ang Ginoo sa diyang mudahig na ta sa Ginoo. Kinsa inusuti na tanhanon ang Ginoo sa diyang nakita natong diliyok ang dahon sa Ginoo na Ikson. Mao na nga mga pagdari at pagkikinahanglan para masailan sa tibok kalibutan na tanhanan na natong Diyos. So, pag-crusade, ingon sa kami mo sa atong issue board. Ingon siya, sir, alam mo yung crusade, nandiyan na yung sir. Ginagawa na namin yan. Pero ang wala talaga sa amin, yung altar ministers, yung prayer warriors. Pag-abot sa bisita, kiagdala sa tubangan, may nag-ampo. Now, where is the gift of laying on of hands? Si pastor ay mag-ampo sa 80 ka mga bisita. Mamatay si pastor og sa pero daghang gihatag ang Ginoo nga naa sa sulod nga sila ang magtuto. O sa inyo sa Ginoo, these signs and wonders shall follow to them that believe. They, not he, not They him, not believe. not They she, that believe. but they shall lay hands og sila magapatong sa ilang mga kamot
o mag-ampo nga dunay maayo. Dunay makadawat sa balang espiritu. Pagahingin lang ang mga dawat espiritu. Kung makainom sila makadaot, mugunit o mga bitindili sila mga daot tungod kay ang Diyos kauban nila. Dali na ba sa atang workers, prayer ministers? No, you need to train them. Watch them. Pray for them. Anoint them. Empower them. Usa sa mga sinyales Apostolic Church America, doon na sila anointing oil sa pulpit. I always carry anointing oil in my bag. Doon ay magpaampo ingon ang Santiago, dihog isalana ang masakiton kaya pag-ampo sa taong matarong. Doon ay kahimuan sa ngalan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Pag-abot may igsoon, doon ay prayer request, manuol ang mga may sakit, dili mi mo ampo, dili mi mo ay musinggit sa microphone nga ampuan, manuol ang mga altar workers, ang mga prayer warriors, mo ay maglihan sa may igsoon. Doon ay babae dito nga nakita niya, nga doon na sa gate of healing may igsoon, sa diya mag-ampo siya, maayo ang maong masakiton. Unay ko siya, pastor, kung sa buhaton ako, nasa ako ang gift of healing. Sabi ko, magpasalamat ka sa Ginoo. Buhat ka na kanunay. Sa tunay mga pag-ampo, ayaw ka manaka. Na ay pastor na nagtanaw ka nimo. Gamiton ka sa Diyos. Dili ka masugawan sa na sila gamito sa Ginoo. Malipay hinoon ka. Come on, it's time to share this gift of healing. Wala tayo kabuhan, mamatay ni siya. Mabito kasi recruit, sundalo, police, teachers, nagsun, ang atong gobyerno para di mawala. Kaya kung ba na itong mga teachers, mga proof na, kung ba na itong mga professionals, mga proof na, kaya wala masikaso sa Pilipinas. Kung masikaso, magkaman kayo sila. Ato sa green pasture. But the green pasture is in the church. Speaking of revival, walay problema sa Diyos. Ang problema aniya ka na to. Kuwaon sa Ginoo ang pagduhat-duhat. Pulihan sa pagtuo ng pagkaniya. Ngayon katapusan sa mga adlaw, dunay buhaton ang Diyos na nagkong manabutan. I mentioned earlier, gigutom ko sa mga milagro, nauhaw ko sa mga milagro, mga igsoon. Ang gahom sa Diyos wala mausap. Amen. Hallelujah. Ang gahom sa Diyos nagpabilin na makusganon. Gusto muliyong ang Diyos sa atong ministeryo. Gusto muliyong ang Diyos sa atong pagpapagulay. Atong kagaang lugar ang Ginoo. Give Him room. Give Him space in our ministry. Clap your hands to Jesus. Come on, let's do it for the Lord. Amen. Hallelujah. We can shout and rejoice in the Lord. Yes. Acts 5:12. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Verse 14, and believers were the more added to the Lord, multitudes both men and women. Verse 15, insomuch that they brought forth sick into the streets and laid them on beds and couches, that at last the shadow, look at that, of Peter passing by might overshadow some of them. Nagdulos pastorik dito sa Butuan sa atong Summit Evangelism. Diskutan yung atong Escuelas Bible School sa Bourbon, pastorik Ipisama. Nakaabto ko may anak may nga lugar. Ingon ang pulong sa Diyos o pinahagi sa mga kamot sa mga apostoles na naayo ang may sakit. Bisan ang mga kadalanan puno sa mga may sakit.
gidala sa mga higdaanan. Please, naglinya dito kay gusto maampuan sa mga apostoles. Sa kamot sa mga apostoles, nahimo ang mga milagro. Tungod sa mga daghang mga tao, bisan anino pa lang nila nangayo na ang mga tao. Come on, hallelujah. Katong Diyos ni Apostol Pedro, ang Diyos na ito, mausap ang atong Diyos karon. Sa anino pa lang. Come on, raise your hands. We will receive the words of God. Come on there, pastors. Raise your hands. God is in the shadows. Yes, hallelujah. O sa ubang versikulo, o sa Biblia, bisag ilang mga panyo. Sa church doon namin, pag first Sunday, doon ay worship explosion pagka Friday. Pagka first Sunday, basta na mga kaigsunan ng ulit ka sa bakasyon. We will celebrate to welcome them with anointing service. We will anoint every member in the church. And there was a time we prepared cloth. Anointed a cloth, Pastor Carp. Distributed to the members. O dunay sakit ang inyong mga anak, ipatong ang maong panyo. That is apostolic. That is not fanatic. That is not fanaticism. That is biblical and that is apostolic. Si pastor, kung mo inyong ituan nga mag-ayaw mo ang podi ka to si pastor kanay trabaho, but use this handkerchief biblically gigamit sa mga apostoles, ang mga panyo. Kanang Bourbon nga gisulti ni pastor, kami ni Pastor Abila si Kanyer mi sa Cebu. Giasayan mi din. Puli-puli mi ni Pastor Abila. O preach my soul. Ingon tong nanay, kalimutan ko pangalan. Sa pastor, ilang ta magsimba din niya, tulong ta sa ibabaw kay naghangyo. Ang membro dito ang simba pagka-Domingo. Sa kami sa bukid Maigsoon. I don't care. Mabukid asa Maigsoon. Di kami dito sa ugangan ni Pastor Mike Lano. Sa bukid. Isa di ko katuo pastor na superintendent po ni Dini. Kung yung di mag-aning mga taga-bukid ng isa ta. Ayaw gamitan posisyon ni mga agni ka nakaabot sa laing lugar. I always challenge the Bible school students, kung sud mo sa ministry ayaw mo pag-arti-arti. Kaong tag-inamos, kaong tag-dulad, kaong gaytabi sa Yesuan. Don't use your title and position na ilainin mo ang kaugalingon sa mga tao. Sugod og simba Maigsoon. Buntag ka Domingo. Hingos Pastor Abila sir, preaching tayo. Pagtindog na ko Maigsoon, just a testimony. Pag-ulit ako sa Biblia, kita na akong panganod ni sunod sa balay. Kanya akong nabati, pastor, nawag na ko magbarog sa salog na naglutaw ko sa hangin Maigsoon. Kita ang gahom sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos, wa